doctor sa hospital, tay, ilipat mo si nanay sa malaking hospital dahil wala pong ICU doon. Sabi ko, tika muna at nag-iisa lang ako. Sa mga katuwid, ang pinanghahawakan ko ay mga panalangin. Pinalangin ko ang misis ko, nilay down ko yung kamay ko. From head to foot, humingi ako ng gabay sa Panginoon. Naihil niya, umpisa ulo, hanggang paa, ang misis ko. Paulit-ulit, hanggang napagod. Ngunit sabi nga, tao ka, napapagod ka, magpahinga ka. Ngunit huwag kang sumuko. Tuloy lang. Sabi ko nga, kahit may kalaki pa yan, ang kanyang paghinga na nanggagaling sa oxygen tank habang humihinga ang tao, may pag-asa. Dahil hindi po natin hawak ang sitwasyon, ang Panginoon lagi, God, you will be done. Hindi po tayo, kundi ang Panginoon. Ngunit, ako'y taos puso muli na nagpapasalamat sa grupong ito. Dahil Friday po ng ganito sigurong oras, nagkamalay ang asawa ko. Then, pagkatapos ng fellowship, si Bro Lance nag-message, bro, katatapos lang namin mag-pray. Mahal ng Panginoon ang asawa mo. Mahal ng Panginoon ang asawa mo. Mahal ng Panginoon ang asawa mo. Yun ang tumatak sa isip ko, sa puso ko, na napakahalaga po na mayroon tayong spiritual family. Dito po sa fellowship na ito, ramdam ko kung ano ang kalagahan ng spiritual family. Isipin niyo po, ang layo ng Batangas sa Marikina. Ang layo ng Laguna sa Marikina. Ang layo ng mga kapatiran natin dito. Pero ang panalangin ay nag-uugnay lagi, nagbibigay daan sa taong naniniwala at sumasampalataya na ang Panginoon ang kumikilos, gumagalaw sa puso ng bawat isa. Kaya dito po, ako'y labas na pusong nagpapasalamat. Tatay Gali, Bro Roger, at sa lahat po, sa core na nananalangin sa misis ko, Bro Edmond, di ko na po isa-isahin. Lahat po kayo, Bro Mark, Bro Michael, alam ko na nananalangin kayo. Kaya sa hapon po na ito, tatalakayin po natin ang isang napakahalaga o importanteng bagay sa buhay natin. Ito po yung spiritual family. Ang tema po nito ay Stronger Together. First slide po, Bro Lance. Makikita po natin dyan, pero bago po ako mag-umpisa, importance of the spiritual family, ako po ay humingi ng konting panalangin. Lord, salamat po sa mga pinagdaanan namin. Salamat po sa biyaya, katuwang PWD fellowship na ito sa buhay ng bawat isa sa amin. Naway lagi mo pong buksan ang puso at isipan ng aming mga kasamahan dito, na kayo po lagi ang nangunguna saan man dako kami patungo,
Saan mo man po kami dadalhin, kayo po ang gumabay at pumapatnubay sa bawat isa. Salamat po sa hapon na ito na hinipo mo ang mga taong ito. May mga bago kaming kasamahan o mga dati man po, naway maging lubos na kapanatagan nila sa kanilang puso at isipan ang fellowship na ito. Dahil dito po, sumasagana, nagkakaroon ng kalakasan, nagkakaroon ng encouragement ang bawat isa. Salamat po at purihin ka, naway manahan lang po ako sa inyong mga salita. Naway pagkalooban mo po ako ng iyong biyaya at awa sa pananalita na naway kayo po ang makita. Hindi po ang fellowship na ito, kayo po ang manguna. Buksan niyo po ang aming mga mata at isipan, Panginoon, para sa iyong kalawalhatian, kasaganahan at kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat po. Importance of the spiritual family. Ang tema po, mas malakas kapag magkakasama. Di po ba? Mga kapatid, tandaan po natin, ang mundo ay tumitingin sa lakas ng tao. Ngunit ang Diyos ay kumikilos sa kahinaan ng tao. Nangyari po sa akin, humina po ako, pero pinapalakas po ako ng Panginoon. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Dahil sa bawat kahinaan, may biyaya ang Diyos. Sa bawat pagsubok, may layunin ng Diyos. At sa bawat buhay na nagtitiwala sa Kanya, makikita ang Kanyang kapangyarihan. Next slide po, Bro Lance. Sino pong pwede magbasa? Volunteer po. Ako na po tayo inante. Yes, Bro Edmond. Basa Thank you ng po, bro. salita ng Diyos. Ecclesiastes 4:9-12. Mas mabuti ang dalawa kaysa isa, sapagkat may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapagal, sapagkat kung sila'y mabubuwal, may tataas ng isang kanyang kasama, ngunit kawawa ang nag-iisa kapag siya'y nabuwal, sapagkat walang mababangon sa kanya. Gayon din naman kung ang dalawa ay matutulog na magkasamay, mainitan sila. Ngunit paano mainitan ng nag-isa at kung may sumalakay sa isa, dalawang magkalaban sa kanya, at ang panaling may tatlong pisi ay hindi madaling mapatid. Salamat po rin ang Diyos sa Bro Edmond. Dito po, nakaayon po tayo sa salita ng Diyos ayon sa Ecclesiastes Kabanata 4, talata 9 hanggang 12. Sa binasa po ni Bro Edmond, mas mabuti ang dalawa kaysa isa. Dahil sa tema po natin kanina na mas malakas kapag magkasama. Stronger together po. Sapagkat may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapagal. Sapagkat kung siya ay mabuwal, may tataas ng isa ang kanyang kasama. Ngunit kawawa ang nag-iisa kapag siya ay nabuwal, sapagkat walang magbabangon sa kanya. Gayon din naman, kung ang dalawa ay matulog na magkasama, ay mainitan sila. Ngunit paano mainitan ang nag-iisa? At kung may sumasalakay sa isa, dalawa ang makakalaban sa kanya. At ang manatiling may tatlong pisi, ang panaling may tatlong pisi ay hindi madaling mapatid. Next verse po, Florence.
mensahe ng Diyos. Dito po, sa unang talata nga po, mas mabuti ang magkasama. Sabi sa talata siyam, ipinapakita ng Diyos na hindi niya tayo nilikha para mabuhay ng mag-isa. Gusto niya na tayo ay magkaroon ng spiritual family. Ito po yun sa fellowship. Base po doon sa karanasan natin, sa kwento ko kanina, na talagang pinatotohanan ng Diyos. Una nga po, may magdarasal para sa atin. Napakahalaga po ng fellowship na ito sa buhay ng bawat isa. Brother and sister, hindi ka lang po ngayon nakakarinig, andyan ka dahil sa biyaya ng Diyos. May nagdarasal sa atin. Napakahalaga po ng dasal. Sabi nga po, wala man po tayong yaman, wala man po tayong kapangyarihan sa mundong ito. Ngunit mayroon kang kalakasan na magdarasal sa iyong kapwa. Di mo man po siya nakikita, pagdasal mo po siya. Dahil alam mo at alam ng Diyos na nakikita niya kung ano ang ginagawa ng taong ipinagdarasal mo. May nag-i-encourage sa atin. Dito po sa ating fellowship, mag-message ka lang, may tutugon. Dito po sa ating fellowship, may yayakap sa iyo kahit na malayo ka, ramdam mo dahil pinagdadasal ka. Dito po sa ating fellowship, may tumutulong sa oras ng pangangailangan. Dito po ay kalmante ka. Dito po, alam mo na mayroon kang spiritual family na tunay. Minsan po, nararamdaman natin na walang tumutulong sa atin. Nakikita natin ang kalagayan natin, kahinaan natin, na minsan ay hindi pinapansin ng iba. Bagkus, nakakapagsalita pa ng hindi maganda. Ngunit, ayon po sa atin spiritual family dito sa fellowship na ito, nagkakaroon po tayo ng encouragement sa isa't isa. Magpatuloy po tayo. Hanapin po natin ang presensya ng Diyos sa fellowship na ito. Huwag po tayong manahan kung sino po ang nagsasalita dito sa fellowship natin. Manahan po tayo. Umatin po tayo dahil sa Panginoon po sa puso natin. Alam natin na tayong lahat ay nagkukulang. Alam natin na tayong lahat ay mahina dahil sa ating mga kalagayan, disability. Alam natin na tayo'y mahirap mag-alaga sa may mga kapansanan na ating mga mahal sa buhay. Ngunit ang fellowship po na ito, kapag tayo ay umatin, nagkakaroon po tayo ng kapanatagan ng kalooban dahil alam natin na may nagdarasal sa atin. May nag-i-encourage sa atin. May tumutulong sa oras ng pangangailangan. Sabi nga po, kahit may kahinaan tayo sa katawan o panagdadaanan sa buhay, kapag may kapatid tayong kasama sa Panginoon, lumalakas ang ating loob. Ayon nga po sa Galatians chapter 6 verse 2, di ko na po sinama sa slides. Tingnan nyo na lang po. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa. Dito po sa ating PWD Fellowship, ramdam po natin na kung may dinadaan yung iba, may kinakarga yung iba, pasan-pasan niya, binibigay niya din po sa mga kapatiran natin. Sabi mo ni Bro Angel, bro, message ka lang, kasama mo kami. Update mo kami. Napaka-encourage po na hindi lang po sa akin na may mga pinagdaanan, ngunit higit sa lahat,
sa ating mga kasapi dito, sa ating mga kasamahan na mayroong mga pinagdadaanan, sa ating buhay na minsan mahirap, ngunit pag nakaka-attend tayo sa ating fellowship, alam natin na mayroon tayong kalakasan dahil kasama natin ang ating mga kapatid sa Panginoon. Lumalakas ang ating loob. Next po, Rolands. Pangalawa, talata 10. May pagbabago kapag tayo'y nadapa. Sabi nga po sa talata 10, sa buhay may mga pagkakataon na tayo ay napapagod. Sino po ba ang hindi napapagod sa atin? Tayo'y mga may kapansanan, napapagod, yung mga nag-aalaga sa atin, masigit na napapagod, nasasaktan, hindi lang po physical na sakit, ngunit spiritual din po. Nadi-discourage, oo, dahil sa mga bagay-bagay na hindi minsan natin maunawaan. Kapag nag-iisang tao, mahirap po bumangon. Hindi po ba? Ngunit kapag may spiritual family, may kapatid na magsasabi sa iyo, bro, dito kami. Bumangon ka. Bro, dito kami. Magpatuloy ka. Kapag mahina ka, nandito ang PWD Fellowship. Ipagdadasal ka. Nandito ang PWD Fellowship. Dadamayan ka. Nandito ang PWD Fellowship. I-encourage ka. Sa lahat po ng pagkakataon sa buhay nating may kapansanan, napapagod tayo, nasasaktan tayo, nadi-discourage tayo. Ang fellowship ay lugar kung saan walang iniiwan at walang nag-iisa. Sama-sama tayo sa panalanginan sa Panginoon. Sama-sama tayo sa presensya ng Panginoon. Sama-sama tayo sa paglakbay ayon sa layunin ng Panginoon. Sabi nga po sa talata Hebreo chapter 10 verse 24 to 25, maghikayat tayo sa pag-ibig at mabubuting gawa. Dito sa ating fellowship, inaakay natin ang ating mga kasamahan sa pag-ibig. Inaakay natin ang ating mga kasamahan sa mabuting gawa. Dito sa ating fellowship, nakakaramdam tayo ng buhay na mayroon kapayapaan. Next po, Bro Lance. Pangatlo po, pinapainit ng fellowship ang puso. Ayon po sa talata 11, kapag magkasama ang mga mananampalataya, nagkakaroon ng saya. Dito po sa ating fellowship, tayo po ay masaya na nagsama-sama sa presensya ng Diyos. Una po yung ating worship song. Napakahalaga po ang magsaya dahil ito po ang layunin ng Diyos. Ito po ang purpose ng Diyos na makita ang kanyang mga anak sa lupa na nagsasaya. Huwag po tayong malumbay, huwag po tayong malungkot dahil alam natin na may fellowship tayo tuwing Friday, 4:30 ng hapon. Lumalakas ang pananampalataya. Dito pinapalakas natin ang pananampalataya ng isa't isa. Dito pinutugon natin ang mga prayer na hinihingi ng bawat isa. At yun po ang napaka-importante sa lahat po sa buhay po natin na mayroon tayong
pagkakaisa sa pananampalataya. Lumalakas tayo dahil tayo ay sama-sama. Hindi po tayo nag-iisa. Oo, sa ngayon, maramdam mo na isa ka na nananalangin. Ngunit ang Panginoon, kasamahan mo sa fellowship na ito ay nananalangin din. Lumalakas ang ating pananampalataya kapag tayo ay sama-sama. Napupuno ang pag-asa. Napupuno ng pag-asa ang puso. Napakahalaga po na ang ating puso ay puno ng pag-asa sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga alalahanin. Napupuno ang ating puso ng pag-asa. Bakit? Dahil may fellowship ka na pinapainit ang iyong puso ayon sa layunin ng banal na espiritu sa buhay natin. Sa bawat pag-awit, panalangin at patutuo, pinapainit ng Diyos ang ating puso. Sa experience po, nung ibinahagi ko kanina, bago ako nag-umpisa, panalangin ng bawat fellowship na kasapi dito sa ating PWD fellowship. Patutuo ng buhay ng bawat isa sa atin. Lahat tayo ay may patutuo sa kung ano ang pamamaraan ng Diyos. Hindi yung buhay natin, kundi ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Yung ramdam natin na mayroon tayong masasandalan sa gitna ng ating kahinaan, sa gitna ng pagsubok sa ating buhay, sa gitna ng alanganin ng mga circumstances na pangyayari, mayroon tayong Panginoon Diyos na nagpapainit ng puso. Sabi nga po sa Romans chapter 12 verse 15, makigalak sa mga nagagalak at makiiyak sa mga umiiyak. Dito po sa ating fellowship, may pagdadamayan tayo, may kapighatian tayo, may mga kalungkutan tayo nararamdaman. Ngunit iisa lang po ang punto ng Panginoon. Makigalak kayo. Makiiyak kayo. Yan ang patutuo na galing sa puso ng bawat isang nananahan sa salita ng Diyos. Ito ang tunay na spiritual family. Ang mayroong pagdadamayan, pag-aawitan, kasiyahan, na patunay na kayo ay naiisang puso ayon sa Panginoon. Ayon sa presensya ng Diyos. Ayon sa layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Next po, Roland. Pang-apat po, kapag kasama ang Diyos, hindi madaling masira. Ayon po sa talata 12, sinabi ng talata na ang panaling may tatlong pisi ay hindi madaling mapatid. Ito po ang larawan. Tingnan nyo po. Ito ay larawan ng ikaw, tayo, ang fellowship. Itong fellowship na ito, ang Diyos. Kapag binigkis po tayo sa layunin ng Diyos, matitinag ba tayo? Nung hindi pa po ako Christian, nakapagtrabaho po ako dito sa Marikina sa isang sinulid na company. Umiikot po yung sinulid. Pag-iisa pa lang, madali po siyang mapatid. Ngunit pagdating po doon sa dulo, may tatlo na silang sinulid na umiikot-ikot. Hindi po madaling napapatid. Kung inyo pong naobserbaran ang fellowship natin, kung ikaw ito, tapos kasama mo ang mga tao dito sa fellowship, at kasama natin ang Diyos, matitinag ba tayo? Hindi po mawawala ang mga pagsubok. Hindi po mawawala ang mga kapighatian. Pero ang salita ng Diyos ay hindi po mawawala. Kapag si Jesus ang sentro ng ating samahan, nagiging matibay ang
ang ating pagkakaisa. Kahit may kahinaan, sakit o problema sa buhay, nagiging mas malakas tayo kapag magkakasama sa Panginoon. Sabi nga po sa talata 1 Korinto 12, kabanata, talata 26, kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang buong katawan. Minsan nakakaranas ang fellowship na masaktan. Ngunit sa biyaya ng Diyos, nagkakaisa, binubuklod, at sumasampalataya, binibigkis, hindi mapapatid. Kung napapansin niyo po kung sino po ang nakasakay ng barko, isang illustration po, ang barko ay hindi laging panatag ang dagat. Minsan may bagyo po na sinasalubong siya. Pero nakikita niyo po ang panali ng barko. 3 bigkis po na malaki. Pag nakaangkla po, hindi basta napapatid. Dito din po sa ating fellowship na ito, samahan ng mga may kapansanan sa mga pagsubok, karamdaman, kapighatian, hindi lang po personal, ngunit mayroon din pong spiritual. Kaya dito nagkakaroon tayo ng kapanatagan kapag Friday, 4:30 ng hapon, masaya. Dahil makakasama natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya sa Panginoon. Di po ba? Kapag si Jesus ang sentro ng ating samahan, nagiging matibay ang ating pagkakaisa. Ano po ang pinapatibay ng Panginoon? Tayo po sa presensya ng Panginoon. Muli, dito po ako magtatapos at isa lang pong iiwan ko na pananalita sa bawat isa sa atin. Hindi po mawawala ang mga pagsubok. Hindi po mawawala ang problema habang nabubuhay ka. Ngunit ang masasabi ko lang, kapag si Jesus ang sentro ng ating pananampalataya, hindi po madaling masira. Ito po ay magkakaroon ng kapanatagan ng kalooban at isipan. To God be all the glory po sa lahat sa atin. Muli, may doon pa pala Bro Lance. Sorry. Pangunahin mensahe. Hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Lagi po nating isipin, hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay sa ating pananampalataya. Binigay ng Diyos ang spiritual family. Ito yun, PWD Fellowship. Upang magpalakasan, magtulungan, at magdamayan. Dito po sa ating PWD Fellowship, nagpapalakasan tayo. Umpisa pa lang, andyan si Bro Edmond, nangungumusta. Nagtutulungan tayo, nagdadamayan tayo. Mag-message ka lang, maraming mananalangin sa'yo. Maraming dadamay sa'yo, spiritually, at maging sa physical na kalagayan natin. At lumakad na magkakasama kay Kristo. Sama-sama po tayo. Malayo man ako sa inyo, malayo man kayo sa bawat isa, sama-sama tayo. Dahil alam natin na iisa ang patutunguhan natin. Iisa ang direksyon ng fellowship na ito, nakasentro sa Panginoon. Mas malakas tayo kapag magkakasama ang mga taong may kapansanan ayon sa layunin ng Diyos. Hindi lang po tayo, dala-dala natin ang mga taong nag-aalaga sa atin. Dala-dala natin ang ating pamilya, kapatid, kaibigan na atin laging pinapanalangin.
anuman po ang ating kalagayan sa buhay. Isipin natin na ang Diyos ang laging may kapanatagan sa bawat pagsubok, sa bawat hininga natin, alam ng Diyos. Kaya nga po, purihin ang Diyos na mayroon tayong ganitong fellowship, purihin ang Diyos na mayroon tayong kapatiran na nagkakaroon, nagpapalakasan, magtutulungan at magdadamayan sa oras ng kagipitan. Salamat sa Diyos at ito po ang huling pananalita, panalangin po. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa iyong pagmamahal sa amin. Kahit kami ay mahina, ipinapakita mo ang iyong kapangyarihan sa aming buhay. Salamat sa iyong biyaya na sapat sa araw-araw. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo. Sa lahat ng pagkakataon, pinapaalala mo sa amin na ang aming buhay ay mahalaga at may layunin sa iyo. Ito po ang aming panalanginan sa pangalan ng iyong pinakamamahal na anak na aming Panginoon. Amen. Salamat po. Pagpalain po ang bawat kapatid sa fellowship din na ito. Punin po sana kami ng pag-asa, lakas at kagalakan mula po sa Panginoon. Salamat po sa bawat isa. Thank you po. God bless po.